Sa rehiyon ng Timog Asya, umusbong ang isa sa pinakamaagang kapiasnan sa daigdig. Sa mga lambak ng Indus, nagsimula ang maayos na pamumuhay ng mga sinaunang tao. Dito nabuo ang kabihas ng Indus bilang sentro ng kaayusan at kaunlaran. Dalawang lungsod ang namukod-tangi, ang Harappa at Mohenjo-daro. Ang Harappa ay matatagpuan sa kasalukuyang Punjab sa Pakistan. Ang Mohenjo-daro naman ay nasa katimugang bahagi ng Indus River. May layong humigit kumulang 350 milya ang pagitan ng dalawang lungsod. Umunlad ang mga lungsod mula 2,700 hanggang 1,500 bago ang karaniwang panahon. Ang mga Dravidian ang unang nanirahan at nagtatag ng mga lungsod ng Indus. Planado at organisado ang disenyo ng kanilang mga lungsod. Malalapat at tuwid ang mga kalsada sa loob ng pamayanan. Hugis parisukat ang mga gusali at may maluluwag na espasyo. Ang bawat bahay ay may sariling palikuran. Ito ang kauna-unahang sistemang alkantarilya sa kasaysayan. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao. Malaki ang papel ng ilog sa kanilang kabuhayan. May ebidensya rin ng pakikipagkalakalan ng sinaunang India. Nakikipagkalakalan sila sa Mesopotamia. Natagpuan ang mga inukit na batong seal sa mga pagkukay. Ginamit ang mga ito sa pagtatak ng mga kalakal. Ipinakikita nito ang lawak ng ugnayan ng India sa ibang kabiasnan. Ngunit dumating ang panahon ng paghina ng kabiasnang Indus. Unti-unting humina ang kabias ng Indus sa paglipas ng panahon. Isa sa mga paliwanag dito ang pagdating ng mga nomadikong pangkat. Kabilang sa mga dumating ang mga Aryan mula sa Gitnang Asya. Sa kanilang pagdating, nagsimula ang panahong Vedic. Dinala nila ang wikang Indo-European sa rehiyon. Kabilang dito ang Sanskrit, ang klasikal na wika ng India. Ang salitang Arya ay nangangahulugang marangal. May 4 na sagradong aklat ang mga Aryan na tinatawag na Vedas. Ito ang Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda at Atharva Veda. Naglalaman ang Vedas ng mga himno at sagradong ritual. Ipinakikita rin ng Vedas kung paano namuhay ang mga Aryan. Nabuo sa panahong ito ang sistemang caste. Ang caste ay pag-uuri ng tao batay sa angkan at papel sa lipunan. Ang Brahmin ng pinakamataas na caste, binubuo ng mga pari at guro. Ang Kshatriya ay mga mandirigma at pinuno. Ang Vaishya ay mga mangangalakal at magsasaka.
Ang Shudra ay mga manggagawa at tagapaglingkod. Ang Dalit ay tinuturing na nasa labas ng caste system. Napakalaki ng impluwensya ng caste system sa lipunang Indian. Mula rito, umusbong ang mga makapangyarihang imperyo ng India. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang malalakas na imperyo sa India. Noong 322 bago ang karaniwang panahon, itinatag ni Chandragupta Maurya ang Imperyong Maurya. Ang kabisera ng imperyo ay nanatili sa Pataliputra. Tagapayo ni Chandragupta Maurya si Kautilya. Isinulat niya ang Arthashastra tungkol sa pamamahala at politika. Naglalaman ito ng mga estratehiya at patakaran. Pinakamahusay na pinuno ng Maurya si Ashoka. Kinikilala siya bilang isa sa mahuhusay na pinuno sa kasaysayan. Pagkaraan ng Maurya, umusbong ang Imperyong Gupta. Itinatag ni Chandragupta I ang Imperyong Gupta. Nakontrol muli ang hilagang India sa panahon ng Gupta. Sa panunungkulan ni Chandragupta II, naging klasikal ang panahon ng India. Naging maunlad ang panitikan, sining at agam. Sumulong ang astronomiya at matematika. Naging maunlad din ang siruhiya. Nabuhay si Kalidasa, ang pinakamahusay na makata ng India. Ito ang ginitoang panahon ng sinaunang India. Sumunod naman ang isa pang makapangyarihang imperyo. Mula sa gitnang Asya, dumating sa India ang bagong mananakop. Noong 1526, itinatag ni Babur ang Imperyong Mughal. Tinalo niya ang mga kalaban sa labanan sa Panipat. Mabilis na lumawak ang sakop ng imperyo. Ang pinakamahusay na pinuno ng Mughal ay si Akbar. Ipinatupad niya ang relihiyosong pagpaparaya. Kaniyang pinahusay ang batas at pamamahala. Sinundan siya ni Jahangir bilang pinuno. Siya rin ang nagpatayo ng Taj Mahal. Ito ay simbolo ng pag-ibig at sining. Ako si Aurangzeb, naging nainggit ko sa aking pamumuno. Unti-unting humina ang Imperyong Mughal. Ngunit nag-iwan ito ng dakilang pamana. Namukadkad ang sining at arkitektura. Ang mga imperyong ito ang humubog sa India. Ang bawat imperyo ay nag-iwan ng mahalagang aral.
Ang kasaysayan ay gabay sa hinaharap. Sa pag-unawa sa nakaraan, mas mauunawaan natin ang kasalukuyan. At ito ang kwento ng dakilang kabihasnan ng India.